Talaga namang masarap. Isa sa mga pinakapaborito kong isda yun, yung lapu-lapu. Oo, naku, mapaparami ang kanin mo pagka ganyan ang ulam, ano? Well, eto naman po mga cars, kaugnay po ng selebrasyon ng National Arts Month ngayong pong Pebrero, ay ang pagbubukas po ng Endowment Fund Art Sale 2024 Love in Colors na isa pong art exhibit. At alamin natin ang iba pang detalye nito kasama si Ma'am Jennifer Bonto, ang Executive Director po ng Artist Welfare Project Incorporated at ang artist na si Jojo Garcia na mula pa sa Valenzuela. Good morning po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Ang gaganda ng mga artwork na nandito naka-display, ano? Pero ito, ano po ba ang layunin po nitong Fund Art Sale na ito? At papaano po ba na-conceptualize ito, Ms. Jenny? Dayan, ito ay isa sa mga projects ng Artist Welfare Project Incorporated. We were organized in 2007. So isang layunin ay makakuha ng malaking pera para yung interest pwede namin gamitin para pang tulong sa healthcare ng mga artists. Hindi lang visual artists, mga dancers, mga filmmakers. Kasi dayan, kapag ka nagkakasakit ang mga artist or na-hospital, may problema, usually nagpa-pass lahat na lang. So, minsan ang hirap, kanya-kanyang pass lahat, minsan talagang donor fatigue. Totoo. So yung proceeds pa naman mga babenta dun sa mga art sale, na magagaling sa art sale, mapupunta sa mga freelancers and artists. Yes po, nagpapasalamat talaga kami kay Senator Amy Marcos for giving us the opportunity to be able to show our artworks sa Senado hanggang Thursday. Ayun, pero paano ito nabuo at sino-sino yung nagpasimula? Ang AUPI po ay with board members kami ng 15 board members, headed by Nanding Josef, Ronnie Lazaro, Dennis Marasigan, Lisa Makuha. So, naisip namin na through the artwork and a lot of 100 artists, mag-sell ng mga artworks para yung income malagay sa endowment fund. Alright, so Sir Jojo, yung nakatabi mong painting, ikaw ang gumawa na niya ng iyong obra. Ang ganda, no? Si Sir Jojo po ay isa pong artist mula po Valenzuela. So tell us about your mga theme, mga obra mo. Ano ba usually ang mga ginagawa? Kadalasan mga ginagawa, mga jeepney. Okay, tatak Pinoy. Okay, so may mga naka-display ka rin sa art sale Meron. nito? Tell us about those works, sir. Puro mga jeepney rin. Okay. Kaso maliliit lang sila rito. Oo, ang ganda, no? Ang ganda Ito ang i-display talagang yan sa bahay. Very relevant yun. Pinag-uusapan. Pinag-usapan yung modernization program. Timing nga. Oo. Pero para sa iyo, Sir Jojo, na isang artist, gaano kahalaga yung mga ganitong klaseng aktibidad? Mahalaga kasi dito ako kumukuha nung nung pambuhay namin sa pamilya. Bali, full-time akong painter. Ilang years na po kayong nagpipinta, sir? Since 2010 pa eh. Since 2010. Alright. So, natulungan na rin po natin si Sir Jojo pagdating dito sa mga, kumbaga, proceeds ng art sale na ito. Kasi I understand, sabi nyo nga, ay natutulungan yung mga freelancer. Yes po, one opportunity for them, wala silang cost para maka-exhibit sa venue. Kaya lang, like nung COVID, ang AUPI, nag-fundraising rin kami at namigay kami ng 2,000 pesos to like may 3,000 artists all over the country. So kahit paano nakakatulong. Isang tulong din na binibigay ng AUPI is to connect the artists in the regions like this painting done by 13-year-old artists. Kasi yung mga regional artists natin, hindi exhibit dito sa Manila dahil kailangan nilang i-ship yung kanilang mga obra. And through attorney Mildred Joy Ke, siya yung nag-shell out ng mga works ng Leyte, Dulag Leyte. So right now, dalawa na yung nabebenta namin sa hanay nila. Kababayan ko pa yun. I'm from Leyte. Itong nasa harap natin, yan ay gawa daw ng 13-year-old. Grabe. May mga gawa rin ng persons with disability. We also highlight mga, gaya nito kay Mr. Ibanez. It's a watercolor piece. So, prosthetic ang kanyang leg. Actually, Dayan, dinonate nga niya sa AUPI yan eh. So, pagka nabenta namin yan, do-donate rin namin yung proceeds sa ibang PWD members. Yan. Ito pa isang art piece rin ng isang ni Marzo, Angela. Itong hawak ni Ryan. And another project through visual arts kasi
Dayan, kapag ka nabenta na yung painting, yung image ay sa artist pa rin under intellectual property rights. So, people from Singapore help us with an online merchandise. So, from the painting, nagiging Ang tote ganda. bag. So, magiging 20% goes to The artist. Dapat lang din naman talaga. Oo. Oo. Ma'am Jen, hanggang kailan na yung exhibit na to? Libre po ba yung pagpasok dito at saan po ito? Libre po ang pagpasok. Just go to the Senate sa Pasay. Just say na you wanna go and see the AUPI exhibit. And then this is also in cooperation with AHON, an NGO working urban poor people. So just go there hanggang Thursday ng 5 O p.m. yun, pwede pang humabol para matulungan natin yung mga artist, mga freelancer. Pero ito, kay Sir Jojo, syempre maraming mga aspiring artists dyan. At kayo po, nagpipinta na po kayo since 2010, nabanggit nyo. Ano yung magiging advice sa mga young artists out there? Tuloy lang. Gawa lang ng gawa para. Ayun, tuloy lang at gawa lang ng gawa ng art, ano? Kasi nga naman, alam mo, mahal yung mga May talent ka bang artworks na ganyan, mag-art? di ba? Marunong ka? Hindi masyado eh. Ang hirap i-claim eh. So, it's a tie. Ang hirap i-claim eh. Pero supportahan natin yung ating mga Filipino artists. Sabi nga ni Miss Jenny, mahirap na rin talaga maging freelancer dito sa Pilipinas. Pero maganda na may mga organization na tumutulong para sa kanila. So Sir Jojo, invite mo rin yung ating mga viewers to support yung mga gawa po ninyo. Suportahan nyo lang po yung exhibit sa Senate hanggang Thursday. Ayan. So, makakadaan tayo doon, Oo. ano, Ryan? Well, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga. At sa pagbabahagi po sa amin ng inyong advocacy. Again, thank you po, Ma'am Jenny and Sir Thank you, Jojo. Dayan. Thank Thank you, you, mabuhay po Ryan. kayo.